Una sa lahat, traffic ngayong araw sa North Luzon Expressway, usad pagong dahil sa nasirang tulay. Ang mga diskarte para iwas traffic, mga alternatibong ruta, at ang latest sa sitwasyon sa NLEX, alamin mamaya live. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senadora Amy Marcos kwinestyon ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte habang mga opisyal ng gobyerno nanindigan. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Senator, we surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country. Vice President Sara Duterte naniniwalang hindi na maibabalik pa sa Pilipinas ang kanyang ama. At pangtatraidor sa dating Pangulo kaya siya naaresto, posible raw. Hiling ng DOJ para mapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Tevez, tinabla ng korte sa Timor-Leste. Dating presidente at CEO ng bangko na si Henry Ruel Aguda itinilagang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. 13 taong gulang na dalagita natagpuang patay sa ilalim ng altar ng isang kapilya sa Leyte. Ininala pang ginahasa siya. Sa Frontline Showbiz, mga kanta ng Nation's girl group na BINI umabot na sa 1 bilyong beses na ipinakinggan sa isang music streaming app. At kilalanin kung sino ang biggest female artist ng 21st century ayon sa Billboard. Magtatagal pa ang kalbaryo ng mga motorista sa North Luzon Expressway. Aabutin pa kasi ng 3 linggo bago tuloy maayos ang nasirang Marilao Interchange Bridge. May alternatibong ruta sa MacArthur Highway pero pati doon, heavy traffic na rin. Live mula sa NLEX Marilao, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano pa kalala ang traffic dyan ngayong gabi? Bokmean, kahit hindi na rush hour, marami pa rin sasakyang dumaraan sa magkabilang direksyon ng North Luzon Expressway. Pawang bumabagal ang mga sasakyan habang papalapit sila sa napinsalang tulay rito sa bandang Bulacan. Hindi pa Semana Santa niya pero makikita nyo na matagal at mahaba na ang pagtitiis ng mga motorista. Huwebes pa lang pero parang Biyernes na ang traffic sa North Luzon Expressway. Usad pagong at patigil-tigil ang mga sasakyan. Simula pa kaninang umaga ang tukod ng traffic. Bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa expressway nang masira ang Marilao Interchange Bridge. Sumabit kasi sa ilalim ng tulay ang 2 truck kahapon. Kaya sarado ang 2 gitnang lane panorte. Ayon sa pamunuan ng NLEX, matindi ang pinsala sa girder o gililan sa ilalim ng tulay. Kaya Class 1 vehicles o mga magagaang sasakyan lang muna ang pwedeng dumaan sa ibabaw. May pansamantalang suporta ngayon ang Marilao Interchange Bridge pero kailangan pa rin daw itong palitan. Aabutin ito ng 2 hanggang 3 linggo. Yun po yung sinisiguro po namin. I mean, yun po yung sa coordination with our contractor na hindi dapat talaga umabot po ng Holy Week. So, actually, yung 2 to 3 weeks, may konting leeway na po yun. So, we're hoping na dapat matapos nila talaga between 2 to 3 weeks. Para makatulong sa traffic, naglagay ng zipper lane para sa northbound vehicles. May traffic marshals namang umaalalay sa mga motorista. May alternatibong ruta rin. Para sa mga motoristang babiyahe pa norte, pwedeng umexit muna sa Karuhatan, Paso de Blas o May Kawayan, saka dumaan sa MacArthur Highway at pumasok na lang ulit sa NLEX sa Ciudad de Victoria o sa Bocaue Interchange. Kung pa Maynila naman kayo, pwedeng umexit sa Bocaue Interchange o Ciudad de Victoria, diretso sa MacArthur Highway at pumasok na lang ulit sa NLEX May Kawayan southbound. Dahil nga ginawang alternatibong ruta ang MacArthur Highway, nagta-traffic din doon dahil sa dami ng mga sasakyan, lalo na sa bandang Valenzuela northbound lane. Samantala, kinasuhan na ng reckless imprudence resulting in damage to property ang mga truck driver na nakapinsala sa tulay.
Bukod nga dyan sa temporary support na nakikita nyo sa aking likuran, meron din malalaking karatula na tinuturo kung saan bawal dumaan ang mga truck. Pinadaraan sila sa outermost lanes. Isa pa, nakadaan din ang crew cab ng News 5 dahil class 1 vehicle tayo, nakaraan tayo sa ibabaw ng Marilao Interchange. Napansin natin na hindi parehong lanes ay pinadaraan at the same time. Isang lane muna ang binubuksan para makaraan ng mga sasakyan, and after quite some time, yung kabilang lane naman ang pinagbibigyan. Paalala ngayon sa mga motorista, dahil hindi lang sa NLEX traffic o matraffic, kundi sa MacArthur Highway, ay baka gusto nyo pong agahan ang inyong paglarga by 2 to 3 hours para hindi kayo mahuli sa inyong biyahe. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Binusisi sa pagdinig sa Senado ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court. Si Senator Amy Marcos binigyang diin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Tanong pa ni Senator Amy, probinsya raw ba tayo ng The Hague? Narito ang aking report. Bakit isinuko ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan ang paulit-ulit na tanong ng ilang senador sa pagdinig ng Senado kaugnay ng paghuli kay Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Since when did the Philippines become a province of The Hague? Si Senator Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte ang nanguna at nanggisa sa mga dumalong miyembro ng gabinete sa pagdinig. Pinaalala pa ng senadora ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Sabi naman ng mga miyembro ng gabinete, sang-ayon sila na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Nilinaw rin nilang walang anumang ahensya ang tumulong sa investigasyon ng ICC kaugnay ng drug war. We did not assist the ICC. We never had contact with them. We have never spoken to them. Pero puna ni Senator Amy, kung naniniwala ang ating gobyerno na hindi tayo miyembro ng ICC, bakit pinaaresto si Duterte? Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi nga sakop ng jurisdiction ng ICC ang Pilipinas bilang isang bansa. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi masasampahan ng kaso ng ICC ang sino mang individual na lumalabag sa international humanitarian law. We surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Tinalakay rin sa pagdinig ang usap-usapang pinagplanuhan ng pag-aresto kay Duterte. Mariing itinanggi ni DILG Secretary John Vic Remulla at National Security Advisor Eduardo Año na nagkaroon ng maagang pagplano kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pare-parehas lang daw kasi silang nalaman ang tungkol sa ICC warrant noong madaling araw ng March 11. Ito yung mismong araw na naaresto si Digong. Sabi ni National Security Advisor Eduardo Año, mahirap din para sa kanya ang makitang inaaresto si Duterte. Dati kasi siyang DILG Secretary noong Administrasyong Duterte. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended. Kinwestiyon din ni Senator Amy ang sinabi ni Interior Secretary Remulla sa isang panayam na may nangyaring pag-uusap kasama sina Pangulong Marcos, Secretary Año at Defense Secretary Gibo Chodoro nang lumabas ang arrest warrant laban kay Duterte. Sabi ni Remulla, hindi nila pinagplanuhan ang paghuli sa dating Pangulo. Pinag-usapan lang daw nila ang chismis pa lang noon na tungkol sa arrest warrant. There was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement. Wala rin daw kinalaman si Año sa sinasabing core group na humuli kay Duterte. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. Sa gitna ng mga isyong lumabas sa pagdinig, itinuturing ni Senator Bongo na too late the hero na ito dahil nakadetain na sa The Hague si Duterte. Pakiusap niya na lang sa ngayon, useless lahat ng hearing na ito.
kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya niyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Sinagot ng palasyo ang hirit ni Senadora Amy Marcos na naging probinsya na ng The Hague ang Pilipinas nang iparesto at i-turnover sa ICC si dating Pangulong Duterte. May hamon din naman Malacanang kay Senador Bato de la Rosa na nagbabalak magtago oras na iparesto na ng ICC. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Batas ang dapat manaig. Ang biradang ito ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, Since when did the Philippines become a province of The Hague? sinopla ng Malacanang. Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Tungkol yan sa pagkwestiyon ng senadora sa Senate hearing kung bakit isinuko raw ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Netherlands. Taong 2011 nang formal na sumapi ang Pilipinas sa ICC at saka kumalas noong 2019. Pero bago pa ratipikahan ng gobyerno ang Rome Statute, naisabatas na noong 2009 ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sa ilalim nito, pwede raw isuko ng otoridad ang isang salarin sa International Court. Kaya hindi raw alam ni Castro kung bakit ito naging issue para sa senadora. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi sila tutol sa pagdinig ng Senado. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na pinag-iisipan niyang magtago imbes na sumuko sa ICC. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Hamon ng Malacanang kay Senador Bato, kung naipagmalaki niya ang drug war noon, ipagmalaki niya rin ngayon na wala siyang ginawang mali. Parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Hindi pa klaro kung ano ang magiging kapalaran ni Senador Bato. Ang malinaw, buo pa rin daw ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Solicitor General Minardo Guevara sa kabila ng pagtanggi nitong depensahan ang mga opisyal ng gobyerno sa habeas corpus petition na inihain ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Hindi raw hiningi ng Pangulo na magbitiw si Guevara sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi na raw maibabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan mismo sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, inilahad din ng bise ang kanyang saloobin tungkol sa anyay trumaydor sa kanila na nauwi sa pagpapaaresto sa kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas kahit na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isilbi ang warrant pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man,
si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa The Hague ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinasalamatan naman ni VP Sara sa Senator Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado, kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nagtataka raw si VP Sara Duterte kung bakit 43 cases lamang ang pinagbasehan ng ICC para sampahan ng kasong crimes against humanity si dating Pangulong Duterte. Sa pagsalang ng dating Pangulo sa initial appearance sa The Hague, ginit ng ICC prosecutor na si Duterte indirect co-perpetrator sa pagpatay ng Davao Death Squad ng 19 na individual. 23 naman ang mula sa kanyang drug war. Ang buwelta ni VP Sara saan nanggaling ang libu-libong datos na sinasabi ng mga kritiko ng kanyang ama. Hindi raw sapat na basehan ang 43 cases para hayaan ang ating gobyerno na arestuhin ng dating Pangulo. Crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs. Nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging katatawanan tayo ng buong mundo. Ang paliwanag naman ng ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, hindi kailangang isama ang lahat ng murder cases. Representative sample lamang daw ang kailangan. Kailangan lamang daw mapatunayan kung sistematiko at laganap ang pagpatay. Prosecution ito nung pagplano yung ginawang polisiya na gamitin ang pagpatay bilang solusyon sa ating drug problem. So kumbaga, this is a prosecution of the masterminds. Sa ibang balita, 2 persons of interest pa ang hinahanap kaugnay sa pagpatay sa babaeng Slovakian sa Boracay. Ang paggamit ng isa pang person of interest na hawak na ng mga pulis, nakita raw niyang ginahasa ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kinanta ng 28 anyos na person of interest sa pagnanakaw at paghalay sa babaeng Slovakian national sa isla ng Boracay ang dalawa nitong kaibigan na nasa likod umano ng krimen. Base sa salaysay ni Mick, hindi niya tunay na pangalan. Itinuro niya ang mga kaibigang sina alias Jello at JR na nagdala sa biktima sa abandonadong kapilya sa barangay Balabag noong March 10. Ayon kay Mick, nakita niya kung papaano gahasain at pinatay ang dayuhan. Ang official po na report ng ating medical examiner po doon ay isang blunt force injuries to the head po. Pinalo po siya sa kanyang ulo at meron pong sign of sexual abuse. Ayon sa mga pulis, nagtugma ang ilang ibinunyag ni Mick sa kung papaano pinatay ang biktima. So, halos
Tapos magkatugma siya dun, sir, sa sinasabi niya na isa sa mga binanggit niya, sir, is nakapatong, sir, dun sa, sa biktima natin. March 12 nang matagpuan ang naaagnas na katawan ng biktima 2 araw matapos siyang mawala. Patuloy na hinahanap ang 2 iba pang persons of interest. Pero ayon sa Aklan Provincial Police Office, posibleng madagdagan pa ang listahan ng kanilang mga iimbestigahan. Hawak na rin daw ng mga pulis ang ilang kopya ng CCTV na posibleng makakatulong sa paglutas ng kaso. Hindi rin daw ibig sabihin nito na ligtas na si Mick matapos ituro ang 2 kaibigan. Kasi binavalidate natin, sir, ang truthfulness ng mga sinabi niya rin, sir. And then lahat na rin po ng pwede nating ma-exhaust na investigation as to that matter, sir, is ongoing ngayon, sir. Nasa kustodiya na ng mga pulis si Mick matapos mahuli sa isang anti-drug operation nitong March 14. 100,000 piso ang pabuya sa makakapagturo sa mga sospek. Nakatakdang i-cremate ang bangkay ng Slovakian national. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng consulate ng Slovak Republic sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Inamin ni ang mutya ng Section E star Ashtin Olviga na kinabahan siya sa kissing scene nila ni Andres Mulak. Sinabi yan ni Ash nang bumisita siya dito sa Kapatid Network kanina. Nakailang takes rin daw sila sa eksena. Nahihiya raw kasi siya dahil maraming tao sa set pero kailangan niya itong i-overcome. On cloud 9 pa naman si Ashtin sa init ng pagtanggap ng fans sa nakaraan nilang mall show. Dinumog kasi ng tao sina Ashtin, Andres at Rabin Angeles. Wala naman nabali na buto. Wala po. Sanay po yan, sanay. Sanay? Sanay saan? Makipagganunan na. Saan? Sa MRT. I love it. May bago naman tayong aabangan sa Kapatid Network every weekend. Yan ang Vibe, ang new Kapatid show na siguradong magpapabago ng inyong weekly entertainment habit. Abangan ang pasabog na cast at format ng Vibe very soon dito sa TV5. Marami pa akong baong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, bangkay ng 13 anyos sa babae natagpuan sa ilalim ng altar ng kapilya sa Leyte. VP Sara Duterte giniit sa Senado na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama. Extradition request, Posibleng dumami sa tag-init ayon sa isang eksperto. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan kita ang pagdaan ng motor na minamaneho ng 15 anyos na lalaki. Nakabuntot sa kanya ang 2 nakamotor din. Hinold up ng riding in tandem ang binatilyo. Kinuha ang kanyang motor at sinaksak pa sa tagiliran. Nagpapagaling na siya ngayon habang tinutugis ang mga sospek. Sa ilalim ng altar ng kapilya natagpuan ang bangkay ng 13 taong gulang na babae sa Leyte. Ang biktima, ginahasa at pinatay daw sa sakal ng katiwala ng chapel. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nagulantang ang mga pulis nang halugugin ang ilalim ng altar sa isang kapilya sa Baybay, Leyte. Dito tumambad ang bangkay ng 13 taong gulang na dalagita. Wala rin siyang saplot sa katawan. Ayon sa mga pulis, posible raw na sinakal ang biktima saka pinagsamantalahan ang itinuturong sospek, ang lalaking caretaker ng chapel. Base sa investigasyon, Sabado nang huling nakita ang biktima ng kanyang ama sa kanilang bahay bago ito umalis para magpa-dialysis. Pag-uwi ng tatay, hindi niya nadatnan sa bayan Dalagita. Sa pagtatanong ng mga kapitbahay, huling nakita ang babae malapit sa chapel, kaya dito na nagtungo ang mga pulis. Pagbukas sa chapel, biglang may umamoy, umalisngaw.
Kaya na-trace nila kung saan yung galing yung amoy. Doon nakita yung patay na katawan ng bata sa ilalim ng kalsada. Kalaunan, naaresto ng mga pulis ang caretaker ng chapel sa kanyang bahay sa Mondragon, Northern Samar. Hindi na rin daw itinanggi ng suspect ang krimen, lalo't nakuha rin sa kanya ang cellphone ng biktima. Pero tikom ang bibig nito, kaya hindi pa tukoy kung paano napadpad sa kapilya ang biktima. Napagalaman namang nagtatago sa bayan ng Baybay ang suspect dahil sa mga dati niyang kaso. Meron itong kaukulang kaso doon sa Biliran, which is related also sa isang rape case. Merong kaso din po itong particular suspect natin sa Cebu at related pa rin po sa panggagahasa. Naharap ang suspect sa reklamong rape with murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat dumaan muna sa isang korte sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC para magkabisa. Bago inaresto ang ama niya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpasaring din ang bise sa AFP kung bakit daw nila hinayaang arestuhin ang dati nilang Commander-in-Chief. Narito ang aking report. Alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. Virtual ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahasan niyang sinabi na walang due process at walang legal na basihan ang pag-aresto sa kanyang ama. Hindi rin daw valid ang warrant of arrest na mula sa ICC. Dapat daw dumaan ito sa lokal na korte bago magkabisa. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Nananatili sa The Netherlands si VP Sara para buuin ang legal team ng kanyang ama. Ayon sa bise, nakatanggap siya ng sulat mula kay Pangulong Bongbong Marcos noong December 15, 2023. Dito raw siniguro ni Marcos na hindi niya kinikilala ang ICC. Nangako rin daw ang Pangulo na dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. Tanong ng bise, bakit hinayaan ng AFP na maaresto ang dati nilang Commander-in-Chief? Agad nagpaliwanag ang Department of National Defense. We're deputized to support the Philippine National Police. And it is part of the constitutional duty of the armed forces to follow processes. Isang propesor ng constitutional law ang nagsabi na may naging paglabag sa karapatan ng dating Pangulo nang isurrender siya ng gobyerno sa ICC nang hindi man lang dumaan sa korte sa Pilipinas. My view that the arrest and detention and expulsion of the former president may have infringed several constitutional guarantees in favor of the former president. Paliwanag pa ni Attorney Medina, ang pag-surrender sa isang tao sa isang international tribunal ay dapat lang gawin kung voluntaryo niyang isinuko ang sarili sa kustodiya ng gobyerno o kaya naman ay banyaga ang inaaresto. May extradition bakit Hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba ng Ang proseso. international humanitarian law gives us two Walang- options. Extradition or surrender. And we chose the path, surrender path, ma'am. Ayon pa kay Senator Amy Marcos na nanguna sa pagdinig, hindi pa niya nakakausap ang kanyang kapatid na si PBBM matapos ang nangyaring arestuhan. Posible rin daw magkaroon pa ng kasunod na pagdinig. Na hindi pumapayag. Nilinaw ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na natanggap ng kampo ng dating Pangulong Duterte ang kopya ng kanyang arrest warrant bago siya pinadala sa International Criminal Court sa The Netherlands. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ni Torre kay Senadora Amy Marcos na pinakita nila agad kay Duterte ang electronic copy ng arrest warrant pagkabalik niya sa Pilipinas mula Hong Kong noong March 11. Matatandang iginit ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Medindea
na hindi raw pinakita sa kanila ang arrest warrant. Ayon pa kay Torre, nagbigay din sila ng hard copy nito nang makarating sila sa Villamor Air Base sa Pasay City. Naipakita ba yung ICC warrant sa Pangulo, kay Pangulo Duterte? Pinakita ba ninyo sa kanya? Yes, ma'am. Gave them the electronic copy through Retired General Monteagudo, ma'am. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. Ginanong naman ni Senador Jinggoy Estrada kung bakit nila hindi pinayagan makapasok sa Villamor Air Base si VP Sara Duterte. Ang sagot ni Torre, pwede nilang sundin ang mga nasa arrest warrant na may padala sa ICC si Digong. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. Our mission at that time, sir, is to deliver him to the body who issued the warrant, sir. Sa ibang balita, hindi pinagbigyan ng Timor-Leste ang extradition request ng ating Department of Justice para kay dating Congressman Arnolfo Teves. Ikinaldismaya ito ng DOJ dahil 2 beses na raw noon pumabor ang korte ng Timor-Leste sa extradition request nila noong 2024. Kaya naman nakakabahala raw bigla ang pagbabago sa desisyon. Sa kabila niyan, hindi raw titigil ang ating pamahalaan na mapabalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023 pero itinanggihan ni Teves. Dismayado naman ang asawa ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo sa desisyon ng Timor-Leste Court. Pero naniniwala pa rin daw siyang mapapauwi ng ating gobyerno si Teves para harapin ang kanyang mga reklamo. Ikinatuwa naman ang kampo ni Teves na puwabor sa kanila ang korte ng Timor-Leste. Kumpiyansa rin silang may papakita nila sa tamang panahon ang pagka-inosente ni Teves. Susunod, bilang ng mga tinamaan ng rabies, nagbabadyang tumaas habang papalapit ang tag-init. At ang bagong slayable milestone ng ating nation's girl group na BINI. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumisigaw sa takot ang mga estudyante sa Gihulngan National High School Annex sa Negros Oriental. Pilit kasing pumapasok sa classroom nila ang isang babaeng may dalang itak. Pinagtatagaan niya ang pinto pero hindi rin siya nakapasok. Base sa investigasyon, may problema sa pag-iisip ang babae. Napag-alaman ding walang gate ang paaralan kaya kung sino-sino ang nakakapasok. Sa huli, romescue ang barangay at wala namang nasaktan. May itinalaga ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Siya si Henry Ruel Aguda, ang dating President at CEO ng Union Digital Bank. Pinalitan niya si Ivan John Uy na nagbitiw sa pwesto ngayong buwan. Dati ring namuno si Aguda bilang Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Napili raw siya dahil sa kanyang experience sa digital banking, telecommunications at technology. Nababahala naman ng Department of Health sa pagtaas ng kaso ng mga tinamaan ng rabies, lalo't ngayong papalapit na ang tag-init. Halos kalahati raw ng bilang ay dahil sa kagat ng alagang aso. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Yakap ni Vanessa ang 6 na taong gulang niyang bunso nang pabakunahan niya ito kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nakalimot kasi ang bata ng alaga nilang aso noong 1 linggo.
Sa ngayon, umaabot sa 1,200 hanggang 1,500 ang nagpapakonsulta araw-araw sa ospital dahil sa animal bite o kagat ng hayop. Pero posibleng dumami pa raw yan. Ito yung bakasyon yung mga bata, so nasa bahay sila. Mas mataas yung chances na ma-expose sila sa mga alagang hayop. Pwede rin daw makaapekto ang mainit na panahon. Pag mas mainit yung panahon, kung tayong mga tao ay irritable, so ganun din sa mga hayop. Tapos kapag kukulitin sila ng mga bata, mas mataas yung chances na bigla ang makagat nila. Sa datos ng Department of Health, tumaas sa 426 ang tinamaan ng rabies sa buong Pilipinas noong 2024. Mas mataas ito ng halos 200 noong 2020, kung saan 235 na kaso ang naitala. Halos kalahati raw sa mga kaso ng rabies ay galing sa mga alagang hayop. Nakukuha ang rabies sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang hayop na infected ng virus. Pwedeng dumagal ng linggo o ilang buwan bago lumabas ang sintomas ng rabies, gaya ng lagnat, panghihina at pamamaga ng sugat. Maaari rin itong magdulot ng pagkatakot sa tubig at hangin, pagkalito at pagkaparalisa dahil utak ang pinaka-tinatarget nito. Yun lang konsepto na may hawak kang baso ng tubig pag nilalapit mo sa pasyente. Para siyang nasasapian ng di mo maintindihan. Pag nakakita ho kami mga doktor ng ganon, nakakalungkot to kasi alam namin wala na kami magagawa kasi tiyak nang mamamatay yung pasyente. Kung makagat o makalmot ng hayop, hugasan daw muna ng tubig at sabon ang sugat. Agad ding magpakonsulta sa pinakamalapit na animal bite o health center para masuri kung kailangan magpabakuna ng anti-rabies. Itinaas na rin ng PhilHealth ang animal bite treatment package sa 5,850 pesos mula sa dating 3,000 pesos. Payo naman ng DOH sa mga fur parent ngayong Rabies Awareness Month. So hindi lamang sapat na pinapakain sila, yung manong alagaan natin ng todo, pabakunahan natin once a year. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Binaha ang maraming lugar sa Visayas dahil sa walang tigil na ulan. Halos hanggang dibdib ang baha kaninang umaga sa tapat ng isang eskwelahan sa Borongan City, Eastern Samar. Pahirapan namang makadaan ang mga sasakyan dahil din sa baha sa National Highway sa Barangay Liberty sa Mayorga, Leyte. Ayon sa Pag-asa, dahil sa shear line o banggaan ng malamig na hangin, kaya maulan sa Visayas at Kabikulan. Sa forecast ng Metra, madaling araw pa lang bukas ay uulan na sa Samar at Leyte provinces. Uulan na rin sa hapon sa Palawan at halos buong Visayas at Mindanao. May chance ring umulan sa Kabikulan at Mindoro provinces pagsapit ng hapon. Abangan! Award-winning artist sa Taylor Swift, itinanghal na #1 Women Artist of the 21st Century ng Billboard. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakuha ng award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift ang #1 sa spot Top 100 Women Artists of the 21st Century ng Billboard. Kinilala ng Billboard ang kanyang mga ambag at influence pagdating sa music scene. Ilan sa kanyang achievements ang The Eras Tour na naging highest grossing tour of all time. Marami ring na-break na commercial records ang huli niyang album na The Tortured Poets Department. Last 2019, si Swift ang itinanghal na Billboard's Woman of the Decade. Bukod kay Swift, pumangalawa sa kanya si Rihanna at pangatlo naman si Beyonce. Mapapa-celebrate na naman ang Blooms dahil sa latest achievement ng BINI. Nabot lang naman ng nation's girl group ang 1 billion all-time streams sa Spotify. Sa post ng P-pop group, dream turned reality daw ito dahil sa kanilang fans. Nag-trend din sa X ang hashtag BINI 1 billion Spotify streams. Sa ngayon, ongoing ang kanilang preparations para sa BINIverse World Tour. Congrats, girls!
At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. Bago po magtapos, dineklara pong regular holiday ng Malacanang ang April 1. Martes po yan matatapat. Para ito sa pagdiriwang sa Idil Fitir ng mga kapatid nating Muslim. Ginagawa ito bilang pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno sa Ramadan. At yan po ang 45 minutong pag-imay sa Malagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.